Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Sunday. Mas lalong lumalakas si Bagyong Francisco habang ito ay kumikilos papalapit sa bansa. Alamin natin ang latest track at kung may pagbabago ba sa direksyon nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang trough ng tropical storm ang pangunahing nakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, habang may epekto rin ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng western at southern Mindanao. Kasabay nito, patuloy nating minomonitor ang tropical storm na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, ang Tropical Storm Francisco ay nasa layong 1,480 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour near the center, may gustiness up to 105 kilometers per hour at kumikilos ito westward at 15 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay patuloy itong gumagalaw sa ibabaw ng mainit na karagatan at nakikita na may posibilidad pa itong lumakas sa mga susunod na oras at araw. Unahin natin ang lagay ng panahon sa loob ng bansa. Para sa Eastern Visayas, Southern Leyte, Caraga at Davao Region, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ng tropical storm. Meaning, hindi lang ito simpleng makulimlim na kalangitan. May malinaw na posibilidad ng pabalik-balik o sunod-sunod na pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng araw. Dahil ang trough ay karugtong o buntot ng isang umiiral na tropical system, may kakayahan itong magdala ng mas maraming moisture at mas organized na pag-ulan kumpara sa ordinaryong localized thunderstorm. Kaya sa mga lugar na ito, mas dapat maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Eastern Visayas, mahalagang tandaan na kahit hindi pa direktang nakakaapekto ang sentro ng tropical storm sa mismong kalupaan, ang trough nito ay sapat na para magdala ng madalas na pag-ulan. Sa mga komunidad na malapit sa ilog, sapa, mabababang lugar at sa mga lugar na may history ng mabilisang pagbaha, kailangang maging mapagmatyag. Kapag ang isang thunderstorm ay tumagal sa iisang lugar, pwedeng mabilis tumaas ang tubig. Sa mga lugar namang nasa paanan ng bundok o malambot ang lupa, hindi rin maaalis ang banta ng landslide, lalo na kung tuloy-tuloy ang buhos sa loob ng ilang oras. Sa Southern Leyte, Caraga at Davao Region, ganito rin ang mahalagang paalala. Maaaring may mga sandaling hihina ang ulan o bahagyang liliwanag ang paligid, pero hindi iyon otomatikong nangangahulugang tapos na ang masamang panahon. Kapag nananatiling makapal ang ulap at mabigat ang pakiramdam ng hangin, posible pa ring sumunod ang panibagong pag-ulan. Sa mga lugar na may mga kalsadang dumaraan sa gilid ng bundok, sa mga komunidad na tabing ilog, at sa mga mabababang barangay, mas mabuting manatiling handa at alerto sa biglaang pagbabago ng panahon. Para naman sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, at Lanao del Norte, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, bukod sa tropical storm na ating binabantayan, may hiwalay pang weather system na nagpaparami ng moisture sa bahaging ito ng Mindanao. Ang southwest monsoon ay may kakayahang magdala ng makakapal na ulap at pag-ulan, lalo na sa mga lugar na mas bukas sa hangin mula sa kanluran o timog kanluran. Kapag naging mas aktibo ito, maaari rin itong magdulot ng moderate to at times heavy rains. Para sa Metro Manila at sa rest of the country, inaasahan naman ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ito yung klaseng panahon na madaling makapanlin lang. Maaaring sa umaga ay maayos ang lagay ng kalangitan at tila tahimik ang paligid, pero pagsapit ng tanghali o hapon, kapag mas tumitindi ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, mabilis na pwedeng mabuo ang thunderstorm sa ilang lugar. Sa ganitong sitwasyon, may mga lungsod at bayan na maaaring hindi makaranas ng ulan, habang ang kalapit na lugar ay pwedeng makaranas ng malakas na buhos sa maikling panahon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Visayas at eastern section ng Mindanao, inaasahan ang light to moderate na hangin mula northeast hanggang northwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi pa ito ang pinakamasamang kondisyon sa dagat pero hindi rin ito dahilan para maging pabaya.
Kapag may thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, pwedeng pansamantalang lumakas ang ihip ng hangin at tumaas ang alon. Kaya sa mga mangingisda, sa mga gumagamit ng maliliit na bangka, at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, mas mabuting maging maingat at obserbahan ang aktuwal na lagay ng panahon bago pumalaot. Sa Luzon naman, light to moderate din ang hangin na magmumula sa northeast hanggang southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa rest of Mindanao, light to moderate ang hangin mula southwest hanggang west habang slight to moderate din ang kondisyon ng dagat at nasa 0.6 hanggang 1.2 meters ang alon. Sa unang tingin ay hindi ito nakakaalarma pero gaya ng paulit-ulit nating paalala, ang actual conditions ay pwedeng mabilis magbago kapag may kasabay na thunderstorm sa malapit. Kaya ang pangkalahatang forecast ay dapat laging sinasabayan ng maingat na pagtingin sa aktuwal na kalangitan at lagay ng hangin sa inyong lugar. Ngayon naman, pag-usapan natin ang general outlook for the forecast period ng Tropical Storm Francisco na may international name na Mekala. Ayon sa kasalukuyang projection, ang tropical storm ay kikilos generally west-northwestward. Sa puntong ito, less likely pa ang landfall scenario na nakikita. Ibig sabihin, sa kasalukuyang forecast, hindi pa nakikita na mataas ang posibilidad na direktang tumama ito sa kalupaan. Pero hindi pa rin ito dapat gawing dahilan para mawalan ng pagbabantay dahil ang mga track forecast ay pwedeng magbago sa mga susunod na bulletin. Ayon din sa projection, ang tropical storm na ito ay patuloy pang lalakas at may posibilidad na umabot sa typhoon category ngayong araw. Iyan ang mahalagang bahagi ng kasalukuyang outlook. Habang nasa ibabaw ito ng mainit na tropical ocean, malinaw na may suportang environment para sa patuloy na paglakas nito. Kapag mas tumibay pa ang organisasyon ng bagyo at nanatiling favorable ang kondisyon sa paligid nito, posible itong maging isang mas malakas na sistema sa mga susunod na araw. Kaya bagamat hindi pa ito direktang tumatama sa bansa, ang level ng development nito ay isang mahalagang bahagi ng forecast na dapat bantayan. May isa pang mahalagang detalye sa outlook dahil sa posible nitong close proximity sa land sa Tuesday at Wednesday at dahil posibleng magbago pa ang track forecast sa mga susunod na bulletin, hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng pagtaas ng wind signal number 1 sa northern at eastern portions ng northern Luzon. Ibig sabihin kahit hindi pa nakikita na direktang tatama ito, sapat ang posibilidad ng paglapit nito sa hilagang bahagi ng bansa para ikonsidera ang wind signal kung may bahagyang pagbabago sa track. Kaya para sa mga nasa Northern Luzon, lalo na sa mga hilagang at silangang bahagi, mahalagang tutukan ang mga susunod na update. Bukod pa rito, ang tropical storm ay magsisimula ring makaapekto sa weather conditions ng extreme Northern Luzon beginning on Tuesday. Higit pa rito, moderate to rough sea conditions due to the tropical storm ang inaasahang mararanasan sa northern at eastern coastal waters ng Northern Luzon on Tuesday. Meaning, kahit hindi pa ito direktang tumatama sa kalupaan, ang dagat sa mga bahaging iyon ay maaaring maging mas mapanganib para sa maliliit na bangka at sa mga may planong bumiyahe sa karagatan. Kaya sa mga baybaying komunidad sa Hilagang Luzon, lalong mahalaga ang maagap na paghahanda at patuloy na pakikinig sa susunod na forecast.